At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito na nga po sa episode 62 para kay One Punch Man natin. Pero ayan bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kanina nga dito tayo natapos sa pagtatapos din ng laban at pag-iinkwentro ni Puri-Puri dyan kay Nyan. So ito ay nakatakas nga dyan etong si Nyan kay Puri-Puri. At now ang kasunod nga niya na dito naman na sa may side na ni Darkshine. So papasok na nga tayo sa pakikipaglaban ni Darkshine. At dito nga ay makikita na mayroong gumugulpe o bumabanat kay Darkshine. At now ang continuation niyan is dito naman na. So ito nga yung bumabanat dito kay Darkshine ay eto si Baghdad na. So ito talagang pinapaulanan ng pagkarami-rami at saka parang ang bigat ng mga suntok nga nito ni Baghdad dyan kay Darkshine. At then ay eto nga ngayon biglang umuusok na etong kamao ni Baghdad dahil nga sa kakasuntok dyan kay Darkshine. Pero maya maya pa ay tumigil na nga ng pag-atake rito eto si Baghdad. At ang sabi niya ngayon dito kay Darkshine ay bakit hindi gumagalaw eto si Darkshine, bakit nakaganyang position lang siya, naka-defensive mode lang siya, anong nangyari, bakit di raw siya gumagalaw, ba't di siya lumalaban? At eto nga ngayon sabi ni Baghdad, lumaban ka, ba't di ka lumalaban? Super alloy Darkshine. So yun, so parang pinoprovoke niya rito ito si Darkshine. Pero makikita nga rito, grabe, kala mo boulder, kala mo isang bato na pagkalaki-laki ito si Darkshine dyan. At then maya maya ay eto nga ngayon biglang nagsalita na ito si Darkshine. Pero ito naka-defensive mode pa rin siya. At ang sabi niya ngayon dito kay Baghdad na nung unang magkita sila neto ni Baghdad, ang agad na sinabi ni Baghdad dito kay Darkshine na siya nga raw si Baghdad, yung invincible na halimaw na siyang nagsisimbolize sa lakas ng mga insekto. At ito tinuloy pa nga rito ni Darkshine, yung sinabi pa sa kanya ni Baghdad na yung ultimate na lakas na sinisik o gustong ma-attain neto ni Darkshine, ayan daw yung eksaktong lakas na tinataglay ng mga insekto. So kaya nga nung malaman nga raw ni Darkshine na may nakasurpass sa kanya o nakahigit sa kanya, lalo na isang halimaw na insekto pa, ay talagang nanghina nga raw siya, talagang nanlumo siya. Pero ganun pa man rin ay gusto nga raw ni Darkshine na ma-experience yung lakas na tinataglay ng halimaw na yon, ng halimaw na kung saan siya yung nagsasabi na siya yung pinaka-Diyos ng mga halimaw at pinakil ng mga insekto. So gaano nga raw ba nakakatakot yung halimaw na yan at gaano nga raw ba yung lakas na tinataglay ng Diyos ng mga insekto na yan. Pero ito maya maya pa ay dumungaw na nga rito ito si Darkshine, bahagya na nilabas itong kanyang mga mata at ngayon titig na titig siya dyan kay Baghdad at sinabi, pero ngayon sa nalaman niya, nakaka-disappoint raw itong Diyos ng mga insekto na to. At ang tuloy niya pa nga rito na first things first ay di ba nga raw isang halimaw na insekto ito si Baghdad, pero hindi man lang daw silang tataglay ng Darkshine, sabi niya ganyan. So parang ano lang naman yon, dark skin yan, ganyan. So parang walang relate itong sinabi nga rito ni Darkshine sa bandang huli. Pero eto nga biglang sagot dyan eto si Baghdad, sabi niya nga dyan na anong pinagsasabi nito ni Darkshine, sa tingin niya ba ay masusukat niya itong lakas ni Baghdad dahil lang dyan sa mga na-experience niyang mga suntok-suntok na binigay sa kanya nito ni Baghdad. But then ay eto nga biglang sumigaw dito eto si Darkshine, nagalit siya. At ayun si Baghdad, nagulat siya, parang nanginig pa rito eto si Baghdad. At eto nga ang sinigaw rito ni Darkshine, nakaka-disappoint talaga, nakakagigil eto si Baghdad. So grabe yung galit at saka yung disappointment talaga nito ni Darkshine dyan kay Baghdad. At eto nga tuloy pa ni Darkshine na itong katawan niya ay gawa lang daw talaga yan sa mga pinalaking muscle. Pero ganun pa man rin ay mas higit daw yung lakas nito kumpara sa lakas na tinataglay nga nito ni Baghdad. At eto ngayon ang tuloy ni Darkshine na winawarningan niya eto si Baghdad kung pinapahalagahan niya yung kanyang buhay ay meron siyang tatlong hero na dapat iwasan at huwag nga raw gagalitin. At ang unang-una sa tatlong hero na nga na yan ay eto si King. So talaga naman kasama etong si King. At sabi niya nga rito na etong si King, siya yung pinakamalakas na creature at kapag ginalit nga raw nila etong si King, maririnig nila ngayon yung kung tawagin na King Engine. So yan nga yung malakas na pagtibok ng puso nito ni King. At sigurado bago pa nga raw sila kumarap ay nasa impyerno na sila. So grabe yung description dito sa lakas ni King.
King at yung pangalawang hero daw na dapat iwasan ni Bagad at wag gagalitin ay etong si Tatsumaki na nga. Dahil etong si Tatsumaki, siya nga raw yung pinakamalakas na Esper at sigurado kapag ginalit nila etong si Tatsumaki ay huli na ang lahat. Malalaman na lang nila na abo na silang lahat. So grabe, yung dito kay Tatsumaki magiging abo ka eh. Pero ang pangatlo nga na dapat iwasan na wag galitin ni Bagad ay walang iba kundi siya nga raw mismo, si Darkshine Alloy. Dahil sabi nga rito ni Darkshine, sige, galitin mo ko at sigurado etong mga muscle na to kusang kikilos yan, sabi niyang ganyan. Pero eto nga, biglang nagalit dito ito si Bagad, labasan yung mga ugat din sa mata niya. Sabay biglang sabi dito kay Darkshine na mukhang eto na yung oras para turuan naman eto si Darkshine kung ano mangyayari kapag ginalit niya etong si Bagad. At eto ngayon tuloy nga ni Bagad na kahit nga raw si Garo, yung hero hunter na hindi nila mapatigil at di nga nila masubdue, hindi raw nakapagbigay ng scratch kahit konti rito sa kanyang katawan. So yung kanyang exoskeleton na isang araw yan armor na kung saan hindi natitibag, hindi nababasag at hindi nasisira. At maging araw yung kanyang explosive power na nagmumula naman sa kanyang insect muscle ay hindi rin matatawaran. Hindi raw yan makukumpara dun sa mga muscles ng ibang mga mammals. At eto nga biglang nagsilabasan dyan etong mga kamay pa ni Bagad. At pagkatapos nga niyan ay dito nga ngayon parang nag-transform na eto si Bagad. Sabay sabi niya nga rito kay Darkshine na pwedeng sabihin nito ni Darkshine na yung kanyang buong katawan lethal weapon yan. At eto ay pagpipira-pirasuhin nga raw ni Bagad itong mga muscle dyan ni Darkshine at ipapakain yan sa mga insekto. Pero eto, tingin-tingin lang si Darkshine dyan kay Bagad. Sabay biglang sabi niya na mas maganda na wag na subukan yan, wag nang itry gawin niya ni Bagad. At din pagkatapos nga niyan, eto nga forma na ngayon itong dalawa. So ito si Darkshine nag-flex na nga siya dyan, habang ito naman dito sa kabilang bandang si Bagad pumorma siya na parang nakapang grappler naman yung style nito ni Bagad. At then ay pagkatapos nga niya ay ito nga umatake na rito ito si Bagad. Ito nga yung pinagbabanatan niya ito si Darkshine. So grabe ang bilis at saka parang akala mo ang bibigat ng mga binibigay niya na pag-atake rito kay Darkshine. Pero ayun, si Darkshine nakatayo lang, tinatanggap niya lang itong mga suntok sa kanya ni Bagad. At then pagkatapos nga niya, bam! Dito biglang bumawi ng suntok ito si Darkshine. Isa lang yung binigay niya dyan kay Bagad. Pero ito nga, tapos ito si Bagad dyan, grabe ang lakas ng impact ng suntok dito ni Darkshine. Paan na lang ni Bagad yung natira dyan. At then pagkatapos nga niya na ito nga, flex ngayon dito ito si Darkshine. Sabi niya nga dyan na winarningan niya naman ito si Bagad kasi nga kahit nga raw siya, hindi niya alam kung paano pa masusugatan itong kanyang iron body. At then maya pa ay dito nga biglang yumanig. So ito ay biglang na-alarma itong si Darkshine. Sabi niya nga dyan, teka, ano yun, parang ang lakas nung yanig na yun parang may konsino raw na mukhang kumakalaban sa executive. At eto ngayon, sabi nga ni Darkshine na kung hindi siya makakaharap o makakalaban ng isang executive o di naman kaya mas malakas sa executive ay parang hindi raw gaganahan itong kanyang mga muscle. At then ay pagkatapos nga nito ay biglang talo naman dito yan kay Rover. Dahil dito naman sa side ni Rover ay nagagalit itong aso na to. At eto nga may tinatahulan dyan etong si Rover. At labas na ngayon dito etong si kalbo natin. So yun, nagkita na silang dito dalawa ni Rover. At eto ngayon habang lalakad ng casual lang etong si Saitama, sabi niya nga dyan nung una meron daw mga nakahubad dalawa yung biglang umatake sa kanya dyan. Tapos ngayon naman makakita siya ng isang higanting aso. So ito sabi na nga dyan, ano raw ba pinapakain dito kay Rover sa aso na to? Ba't daw sobrang lumaki ng ganyan niya? Hindi raw ba nila alam na delikado kapag nahayaan lang na yung mga aso ay magpakalat-kalat ganyan? So napaka-casual lang nito ni kalbo natin. But then ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang ito si episode 62 natin. Pero ito nga nagkatagpo na dyan ito si Rover at saka nga itong si Saitama. So ito si Rover naman ngayon yung kakaharapin ni Saitama dyan. Pero yun nga guys ay ulit ay maraming salamat sa panood dito kay episode 62 natin. At ayan ay hintay lang po sa kasunod na episode ito. So yun ay huwag niyo po sana kalimutan pala mag-iwan ng like. So yun na naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.